Hello and welcome sa LMTV kung saan lagi tayong naghahatid ng legit na balita at impormasyon sa bawat Pilipino. Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe and hit notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin ito, let's go! Hello mga ka-mic drop kadabarkads at kapatid. Welcome sa ating channel kung saan hatid namin ang pinakabagong kaganapan sa mundo ng telebisyon at entertainment. Gayon din ngayong araw pag-uusapan natin yung mga latest updates sa loob at labas ng Itbulaga at ang mga pinakabagong pangyayari sa TV5 Kapatid Network. Video na ito pag-uusapan natin yung umano'y pagsuspende ng Meta sa Facebook page ng SMNI at pangalawa yung cyber libel case na isinampa ng kampo ni Bossing Vic Sotto laban kay Direk Daryl Yap. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung dalawang exciting na kaganapan ngayong araw. Una, yung pagiging muse ni Karen Aistrup sa kanilang school sports fest at pangalawa, yung unang pagdiriwang ng kaarawan ni Miss Universe 2022 Arbo ni Gabriel sa Itbulaga. So unahin muna natin yung tungkol kay Karen Aistrup sa kadabarkads natin. Kamakailan lang ay nagpost siya ng isang video sa kanyang official Facebook account na siya ay napiling isa sa mga muse ng kanilang school sports fest. So makikita nyo dyan sa video na yan ay masaya yung kanyang aura. Sa edad na 16, bukod sa kanyang mga activities sa showbiz, kasi active din si Karen sa kanyang school, sa kanyang academic studies, pati na rin sa kanyang mga extracurricular activities. Yung isa dyan, yung pagiging muse sa kakaumpisa lang na sports fest na ginaganap ngayon sa kanilang school. Makikita nyo dyan, no? Sobrang saya niya na rumampa dun sa opening nung game day dun sa sports fest nila dyan sa paaralan, dyan sa school nila. So nga pala, si Karen Aistrup ay grade 11 pa lang at nasa section brave siya. Pinapakita niya yung kanyang dedication hindi lamang sa kanyang profession bilang host at singer, kundi pati na rin sa kanyang edukasyon. Tunay nga kahanga-hanga si Karen pagdating sa kanyang kakayahang pagsabay ng showbiz commitments at school activities. Isang inspirasyon siya sa mga kabataan at dapat siyang tularan. Example na kaya nating abutin ang ating mga pangarap habang pinapahalagan ang edukasyon. Samantala, pag-usapan naman natin yung tungkol kay Arbo ni Gabriel, ang Miss Universe 2022 na nagdiwang ng kanyang kaarawan sa Itbulaga. Sa hindi pa nakakaalam, si Miss Arbo ni Gabriel ay isang Filipino-American na nag-uwi ng corona sa Miss Universe noong 2022. Siya po yung Miss USA na nanalo noong 2022. At sa kanyang pagbisita sa Pilipinas, masaya natin siyang nakasama sa Itbulaga kung saan pinagdiwang niya yung kanyang unang kaarawan kasama ang mga dabarkads. Isa sa mga highlight ng kanyang pagbisita ay yung pagsayaw niya ng budots sa segment na Porinoy. Kung saan nakakatuwa na makita ang isang beauty queen na game na makisaya sa ating kultura, lalo na sa kakwelahan ng ating mga dabarkads. Pinakita niya ang kanyang talento hindi lamang pagandahan kundi pati na rin sa hosting. Talagang nakaka-inspire nga talaga itong dalawang dabarkads natin, si Karen Aistrup, kung saan isang halimbawa ng kabataan kayang pagsabayin ang education at ang showbiz, at si Arbo ni Gabriel na isang beauty queen na ipinagmamalaki ang kanyang Filipino roots at game makisaya sa ating kultura. So ano masasabi nyo sa kaganapang ito? Comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. Pag-usapan na natin yung tungkol dito sa pagkakasuspende ng SMNI Facebook page. Tinuluyan na nga ng Meta itong Facebook page ng SMNI dahil sa umano'y paglabag nila sa community standards. Sabi nga sa ulat na ilang beses na ro kasi nag-warning si Meta tungkol sa mga post ng SMNI na nagkakalat ng hate speech, disinformation at fake news. At dahil sa paulit-ulit na violation, goodbye muna sa
sa Facebook platform. At syempre, hati ang reaksyon ng mga netizens dyan. Yung iba nagsasabing dapat lang, habang yung mga supporters ng network, tawag natin mga DDS, ay todo depensa naman. Kayo, saan kayo kakampi? Samantala, pag-usapan din natin, nakatrending ngayong linggo na to, mainit tong balita nito. Kasi si Bossing Vic Soto mismo na nagsampa ng 2 counts of cyber libel laban kay Direk Daryl Yap dahil sa controversial ng pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. So ayon sa kampo ni Bossing, mali at mapanira daw yung mga pahayag at nilalaman ng pelikula na parang ginawang guilty ang mga taong matagal nang idinidiin sa kaso ni Pepsi Paloma. So nung January nga ito isinampa ni Bossing Vic Soto sa Muntinlupa City Trial Court. At kung matatandaan, matagal nang sinasabi nga ng Itbulaga Trio na TVJ na walang katotohanan yung mga paratang, pero sa pelikulang ito tinatry na buhayin ulit ni Direk Daryl Yap yung issue, and this time may legal action na involved. Tinuluyan na nga ng Muntinlupa City Trial Court itong si Daryl Yap at pinagbabayad siya ng bail na 10,000 pesos each count. Dalawang counts pa lang yan ng cyber libel. Ang pinag-uusapan natin dito, 19 counts of cyber libel. So medyo mabigat pa, hindi pa lang yan ang babayaran niya. Paano pa kaya yung 17 na natitira? Kung susumahin natin yan, mahigit 200,000 pesos ang total na babayarang piyansa ni Direk Daryl Yap. Hindi pa man kumikita yung pelikula niya, almost 200,000 na yung kanyang losses. Ito na nga, isang media network na tinanggalan ng platform at isang direktor na kinasuhan ng isang TV legend. Social media versus disinformation at pelikula versus reputasyon. Napaka-wild ng 2025 so far, mga ka-mic drop. Take mo dito, mga ka-mic drop, sang-ayon suspension ng SMNI o tama bang kasuhan si Daryl Yap? Comment mo lang sa baba at gusto naming marinig yung opinion mo. Siya nga pala, mga Dabarkads, open na nga pala yung ating super thanks button kung saan pwede kayong mag-donate kahit anong amount na gusto ninyo. So pindutin nyo lang yung super thanks button. Pwede rin kayong mag-member sa ating YouTube channel. Get to like, share, and subscribe, and hit that notification bell para updated ka sa mga balitang hindi lang trending kundi may laman at may laban. Kita-kits sa next video. Hanggang sa susunod at salamat sa inyong suporta. Ingat kayo palagi.